nangyayari sa kanyang buhay at nagsasawa na siya sa buhay niya. Ngunit isang araw, may isang lalaking dumating para sa kanya. Alam niyo po, katulad ng babaeng ito, itong babaeng Samaritana ito, ay naghahanap ng pagmamahal sa iba't ibang Marami sa atin, mga minamahal kong kapatid, hindi man tayo naghahanap sa pagmamahal ng ibang lalaki o ano pa man. Minsan, kapos tayo sa pagmamahal na ating nararanasan. Minsan, hindi natin aminin sa buhay natin, maraming parang pawang kulang sa iyo. Hinahanap mo sa maraming bagay, akala mo sa pera, akala mo sa mga bagay na pwedeng makapagpasaya sa iyo. Minsan, entertainment, iba limang bagay na akala mo makapagpapasaya sa iyo. Hallelujah, Jesus. Pumaroon ka na, parot pa rito, naghahanap ka na makapagpapasaya at makapagpapadama ng wagas sa pag-ibig sa iyo. Ngunit ang babaeng ito'y katulad din natin, mga minamahal kong kapatid. Umupo sa balon ni Jacob at ang sabi, isa kang Hebreo. Hindi ka dapat makikipag-usap sa isang Samaritana. Hallelujah. Ngunit nung araw na yun, sabi niya, sabi ng Panginoong Yesus, ang kausap mo ngayon ay ang sinasabi ni Jacob na tagapagligtas. Amen? Dumating ang kaligtasan sa buhay ng babae niya. Bakit po? Hindi na niya hinanap ang pagmamahal sa ibang bagay pa. Di ito'y natagpuan niya sa Panginoong Yesus. Amen? Mga minamahal kong kapatid, saan ba nagmumula ang iyong iyahan? Saan ba nagmumula ang pag-ibig na iyong nararamdaman? Maaari kulang. Tama? Maaari naghahanap ka ng mga bagay na pwedeng pumuno sa buhay mo. Pero sasabihin ko sa iyo, one thing that I know, only Jesus, si Jesus, ang tanging makapagpupuno ng lahat ng iyan. Amen? Isang mirakulo pa nakita ko sa Biblia, isang lalaki nakahandusay or nakaratay doon pool ng Bethesda sa Book of John. Hallelujah, Jesus. 38 years naghihintay siya ng magpapagaling sa kanya. Araw-araw siya, kapatid, sinusubukan niyang makalangoy ng una. Kasi sabi doon sa kuro-kuro, doon sa chismis, kapag ka tumalpag daw doon sa balon ng Bethesda, gagaling ka. Bago pa lang siya makatalon doon sa balon ng Bethesda, naunahan na siya ng iba dahil isa siyang paratiko, hindi siya makagalaw. Nang sumusubok siya, sabi niya, paano ako gagaling? Ano po? Siguro sa isip-isip niya, paano ko gagaling nito? Pero isang araw, isang miracle lang nangyari sa kanyang buhay. May dumating na isang lalaki. Gwapong-gwapong lalaki. Dumating sa pool ng Bethesda. At ang araw na yan, mga minamahal kong kapatid, dumating ang kaligtasan sa taong iyon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, gusto mo bang gumaling? Ang sabi niya, Ginoo, gusto ko pong gumaling, ngunit wala pong magdala sa akin doon, sa pool. Lahat po, kung ating sumahin, babasahin, hallelujah, itinakwil siya ng kanyang mga pamilya. Hindi ko alam sa inyo, mga minamahal kong kapatid, kung nakaranas kayo ng mga ganitong bagay sa buhay ninyo, na itinakwil ka ng iyong pamilya. Hindi mo nararanasan sa kanila pag-ibig na gusto mo mangyari sa buhay mo. Or maaari, kapatid, kasi naranasan ko po sa buhay ko, napalayas ako ng bahay. Wala akong matakbo, punta ako sa church. Hallelujah. Pero alam niyo, mga kapatid, lubos ang pag-ibig ng Panginoon sa taong iyon. Ang sabi niya, gusto mo bang gumaling? Isang araw, nakatingin siya sa Panginoong Yesus at ang sabi niya, gusto kong gumaling. Amen. Walang pero ang sabi ng Panginoon, buhatin mo ang iyong higaan
Tumayo ka at magaling ka na. Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, marami tayong pero. Nandirito na ang Panginoon sa nagsasabi sa iyo. Sinasabi niya, anak, kung ikaw ay nakararanas ng karamdaman, naririto akong Panginoong Yesus. Buksan mo ang iyong puso at ako, ang Diyos na makapangyarihang magpapagaling sa iyo. Minsan sabi natin, pero Panginoon, hindi po ako born again. Panginoon, ayoko po ng ganitong reliyon. Panginoon, ganito po ang reliyon ko. Bawal po ako dyan. Hallelujah. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi relihiyon ang dala ng Panginoong Jesucristo nung pumunta siya sa lupang ito. At ang sabi sa book of John na title ng theme natin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Ang kaligtasan ay matatagpuan sa pangalang ibinigay sa silong ng langit. At ang pangalang yon ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Hallelujah! Masaya po ba kayo na ngayong gabing ito, isang Jesucristo na lubos na nagmamahal sa ating lahat? Hallelujah! Meron po bang masaya dito? Gusto ko pong marinig sa inyo. Palakpakan niyo ang Panginoon. Hallelujah! Sapagkat ngayong gabi ito, mga minamahal kong kapatid, naniniwala ako, ang Diyos na makapangyarihan ang siyang gagawa sa ating buhay. Amen. Hallelujah! Gusto ko pong ikwento sa inyo ang kwentong ito. Hallelujah! Karanasan ng isang bata, age 10 years old. Siya po ay 10 taong gulang, batang lalaki. Siya po ay merong nag-iisang ama't ina sa lugar ng Canada. At itong batang ito, mga minamahal kong kapatid, 10 years old, nakarinig siya ng napakagandang awitan. At ang oras na yun, mga minamahal kong kapatid, yung awitan na yun, naramdaman niya na parang ang ganda niya yung awitan na yun. Dumungaw siya sa bintana, nakita niya mga nag-aawitang tao. At sa loob noon, meron mga nag-iiyakan, nagpupuri sa Diyos at sasabi niya ano bang nangyayari sa kanila. Sa sobrang curiousness, sabi niya, gusto kong pumasok sa loob ng bahay na yon. At ginawa niya, kumatok sa pinto. Saktong binuksan siya ng usher ng church. And then pag-open niya noon, nakita niya si pastor nagpipreach. Ano sabi ni pastor sa Tagalog? Hallelujah, hindi ko na po Englishin. Tumaas ang kamay ng gustong tumanggap sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ko alam kung bakit gano'n or gano'n at lubos na tumanggap sa Panginoon at lubos na nagmamahal sa Panginoon. Kung gusto niyo tumanggap sa Panginoon, lumapit kayo rito, ang sabi ng pastor. At ang oras na yon, sabi niya, nung bata sa sarili niya, gusto ko nung sinasabi ni pastor. Gusto ko ring maranasan yung masayang mukha nila. Kaya itong batang lalaki na to, 10 years old, tatakbo, lumapit sa pastor at niyakap ng pastor. Dahil pagyakap ng pastor, punong-puno ng presensya si pastor. Yung bata umiiyak, hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. At tapos niyang nararamdaman ang presensya ng Diyos. 10-year-old boy, naranasan ang presensya ng Panginoon. Anong oras na yun? Pag uwi niya ng bahay, mga minamahal kong kapatid, kinukwento niya sa nanay at tatay niya, pagkatok niya ng pinto, Nay, Tay, meron po akong nakilalang kaibigan. Alam ko, matutuwa ka po. At ang kinuwento niya, sabi niya, Nay, Tay, nakilala ko ang Panginoong Jesus. Then tumitig ang kanyang mga magulang sa kanya, biglang nagbago ng mukha, nagalit, dahil ito palang mga magulang niya, atheist.
hindi naniniwala sa Panginoong Yesus. Sabi niya doon sa kanyang anak, "Anak, tigilan mo ako. Huwag ka nang babalik sa pinuntahan mo kung saan mo nakilala yung Jesus na yan, di tayo naniniwala dyan." Pero yung batang yon, araw-araw, dahil ramdam na ramdam niya ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang buhay, balik dun sa bahay, gusto niyang kausapin si pastor, gusto niyang yakapin si pastor nung oras na yon. At pag-uwi niya, masayang-masaya uli siya. Sabi niya, "Itay, naranasan ko uli si Jesus sa buhay ko." Kumunot ang noon ng nanay at tatay, sinampalang bata, kasi yung atheist, hindi naniniwala, ang sa kanila walang Diyos. Sa atheist, ang paniniwala nila, ang tao nanggaling sa unggoy, sa Big Bang Theory, nanggaling sa sabog, biglang nabuo, naging tao. Ganon ang kanilang paniniwala. Pero sabi nito, nung mga magulang, sinampalang ba, sabi niya, "Huwag mo nang uulitin, sabihin, banggitin ang pangalan niyan. Hindi natin pwedeng banggitin ang pangalan niyan dito. Pag lumabas ka uli, susunugin ko ang mga damit mo." Totoo po itong nangyari. Then, dahil mahal na mahal ng bata ito, ang Panginoong Jesus, bumabalik pa rin siya. Pag-uwi niya, may lumalagablag na apoy doon sa harap ng bahay nila, sunog ang kanyang damit. Dumating ang time, nilak yung pintuan, yung pintuan ng kwarto niya, yung bintana ng bahay niya, ng kwarto niya, di siya makalabas, pero gumagawa siya ng paraan para tumalon sa bintana at pumunta doon sa kung saan niya naranasan ang presensya ng Diyos. Isang araw pag-uwi niya, nagalit ang kanyang parents sa kanya. Siguro sa sobrang galit, dala-dala ng nanay niya, pagbukas niya ng pinto, dala-dala ng nanay niya yung tambo, tinalo siya, sa sobrang, yung alam niyo, nagpanting yung kanilang paningin, hindi nalaman ng tatay niya, nakuha yung upuan na ipalo sa kanya. Ang matama noon, mga minamahal kong kapatid, totoong nangyari ito, nahulog siya sa hagdanan, tumama ang kanyang ulo. Biglang naranasan ng bata na dinala siya sa ospital, walang malay. Pagdating sa ospital, ayun yung sinasabi ng batang yon. Mga minamahal kong kapatid, nasa na po yung damit ko po na nung ako po ay, yung ako'y nahulog sa hagdan, sabi niya. Sabi niya, "Anak, mahal ka namin, pero huwag mo naman sana patulit-ulit na banggitin sa amin yung pangalang Jesus na yan." Pero sabi ng bata, "Ma, tay-nay, doon ko po naramdaman yung pag-ibig na sinasabi noong pastor na yun sa pangalan ng Panginoong Jesus." Alam niyo po, sabi ng bata, "Ma, nasan po yung damit ko na may dugo?" "Bakit anak, tinapon ko na sa basurahan." Sabi, hindi po, baka pwedeng igupit niyo ako ng tela sa parting may dugo." Ano ang gagawin mo? Sabi, "Basta kumuha po kayo, ibigay niyo sa akin." At nung ibigay ng nanay yung damit na may partang dugo, sabi niya, "Ma, tatay, nay, si Jesus po, namatay po siya para sa akin. Ngayon po, ako po ang mamamatay para sa kanya." After hours, namatay po yung bata. Totoo po ito nangyari. At lagi pong sumasaksak sa isipan ko, kailan ba natin naranasan sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid, ang ibigay ang buong buhay natin sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay, na lubos na nagmamahal sa iyo ang Panginoong Yesus. Nung 14 years old po ako, mga minamahal ko, ako po'y na-diagnose na meron sakit sa puso. Na-diagnose po ako, meron po akong cardiomegaly, kung gano'n nagkakamali. Lumalaki po yung puso ko. At immature. Yung, parang, kumbaga sana, tumatama yung puso ko doon sa buto. And then sobrang sakit po niya. Every time na mararanasan ko yun, nawawalan ako ng malay. Pero,
Anong time na yon, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon? That is the time that the miracle of God happened to me when I was 14 years old. Isang araw, inimbitahan ako ng pinsan ko, tara sa isang tuklong. Sabi niya sa tuklong, maliit na simbahan. And then sabi niya, pagdating ko doon, mag-pray ka. And then, pagdating ko sa lugar na yun, mga minamahal kong kapatid, naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Ako po nung oras na yun, may sakit po ako sa puso, pero that moment, nung time na yun, ang Panginoon na encounter ko, on the spot, I believe, I was healed by God. 14 years old, ako po'y 34 years old na. Subject for operation. Pero 34 years old, wala po akong opera. Pinagaling po ako ng Panginoon. Katotohanan, sinasabi ko po sa inyo, ito ang ginawa ng Panginoon. Bukod sa pagbabago ng buhay na ibinigay niya sa akin, pinagaling niya ako. At pagkatapos, mga minamahal kong kapatid, binigyan niya ako ng buhay na ganap at kasaya-siya, sinasabi ng Biblia. Kailan ba natin naisip, mga minamahal ko, na isang araw, ako rin bilang lingkod ng Panginoon ay magbibigay ng buhay sa Panginoon. That 14 years old man, give life to Jesus. Ang isang ebidensya, nag-preach po ako sa inyo. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Sa Panginoon po ang papuri. Kapatid, maraming bagay sa buhay mo ang mirakulong nangyari. Amen? Tama po ba ako? Nung may encounter mo si Jesus, nagbago yung sitwasyon ng buhay mo. Amen? Dapat ba siyang pasalamatan? Amen. Hallelujah. Pwede pa kayong tumayo. Ngayong gabing ito, alalahanin mo. Bakit ko binanggit sa inyo ang mga akal na yon na hindi malilimutan sa sulat ng Biblia? Dahil may sarili kang miracle, kapatid, na nangyari sa buhay mo. Amen? At yung miraculong yun, nagdagat sa lugar na ito. Amen? Tama po ba ako? Alalahanin po ninyo ang inyong buhay nung panahon ko at ikaw ay nakakao ng Panginoong kasulat. Hallelujah, Jesus. Can I have somebody to play key of the piano? Hallelujah, Jesus. When I pray, sino pwedeng mag-play ng piano, ng keyboard? Hallelujah. Can I ask somebody? So just play a key. Hallelujah, Jesus. And I want to pray for these people. Those stories that I tell you is a miracle written in the Bible. Amen? Pero kapatid, may sarili kang miracle na naranasan sa iyong buhay at hindi mo malilimutan ang bagay na yun. Tama po ba? Hindi po ba't karapat dapat lamang napapurihan ng Panginoon dahil sa mga bagay na iyon? Naririto po ang banal na Espiritu. Kapatid, kung ikaw, sino man sa isang ebidensya, kapatid, na buhay ang Panginoong Jesucristo. Ako po ay ebidensya doon. Isang bata, sabi nila, walang pag-asa. Sakit ang ulo ng barangay. Pag tinignan nila ako ng butot balat. Pero isang araw, merong Jesus na dumating sa aking buhay. At lagi ko pong naaalala iyon. May sarili kang mirakulo, kapatid, na naranasan. Okay, ikaw, kapatid, hindi mo pa nararanasan yung sinasabi ko. Sige nga, si Barry, sabi mo, totoo ba yan sinasabi ni Pastor Joel na yan? Ba't hindi mo subukan ng Panginoong Jesus ngayong oras na ito? Kaya sasabihin ko sa iyo, kapatid, pag sinubukan mo ngayon ang Panginoon at tanggapin sa iyong buhay, kapatid, sasabihin ko sa iyo,
Sure ko sa iyo, may gagawin siyang kamanghamanghang bagay sa buhay mo. Hindi kakalimutan ng Panginoon ang pangalan mo sa aklat ng buhay sapagkat ang nais niya, ikaw ay maligtas. Nanggaling pa po ako ng Manila. Kagabi, tumulak kami pupunta rito. Nagbiyahe kami madaling araw. Kanina dumating kami. Nagpahinga ng konti pumunta rito. Bakit po ginagawa po natin ito? Wala pong bayad sa amin. Sarili po namin gastos yon. Nagtatrabaho yung misis ko. Nagtatrabaho yung kasama ko. Kasi po ako po ay nag-resign sa trabaho para sa aking baby. Wala kasi nag-aalaga. Hindi po kami humihingi ng kahit ano. Pero bakit po namin ginagawa ang bagay ito, kapatid? Dahil merong isang Kristo na naranasan namin sa aming buhay. At gusto ko rin maranasan niyo. Isang araw, sasabihin at magpapasalamat kayo sa Panginoon dahil iniligtas niya kayo sa pamamagitan ng kanyang salita. At sasabihin ko po sa inyo, ito ang puso ng Panginoon. Mahal na kayo at ayaw na kayong mapahamak. Kung sino man ang nakaririnig sa atin ngayon, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Saan ka man naroon at naririnig mo ako ngayon, ang Panginoong Jesus ay sumisigaw para sa iyo. Ikaw ay lumapit sa Kanya sapagkat ito yung araw ng iyong kaligtasan. Sapagkat ang araw na ito, kapatid, ay nakalaan para sa iyo sapagkat gusto niyang maranasan ang isang buhay na walang hanggan para sa iyo. Hallelujah! Jesus, you are a great God that you love these people so much. Na tumating sa sitwasyon, Panginoon, na sa cross ng Kalbaryo, ibinigay mo ang iyong nag-iisang buhay. Ipinako sa krus lahat ng mga pinakain mo, Panginoon, lahat ng mga pinagaling mo'y naroon at kinukutsa ka, dinuduraan ka, sinasampal ka, sinisipa ka, ngunit sila iyong pinakain. Ngunit sa araw, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, ang sabi mo, Panginoon, Ama, patawarin mo sila sa hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong kapatid. Hallelujah, Jesus. Hindi po ba't dapat ka naming papurihan, aming Diyos? Hindi po ba't dapat ka naming mahalin, aming Panginoong Jesus? Dahil ikaw ang nag-iisang taong nagbigay ng buhay para sa amin. Ito po ang iyong pong salita, aming Ama. Jesus, we love Holy Spirit. Help these people to find, Panginoon, the greatness of your work. It is because you are God. Shakarabah. Abba, the Lord of heaven is high. Oh, Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong mga anak na naririto ngayon. Sila po'y nagbigay ng buhay para sa iyo. Meron po silang mga sariling miracles na naranasan. Ama, tagpuin po ninyo sila sa araw-araw. At ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay kanilang maranasan, aming Diyos. We want more of you, Jesus. Ama, kung sa kabila ng kanilang pananampalataya, aming Panginoon, nakaranas sila ng hirap,
ng kalagayan ng kanyang buhay, wasak na pamilya, o ano pa man, Panginoon. Sa kabila ng kanilang pagiging Kristiyano, O Diyos, maraming pagsubok na dumaraan, bagyo ng buhay. Hindi ba sabi mo, Panginoon, ang bagyo'y dumaraan lamang, hindi po ito nananatili. Isang araw ito'y aalis, Panginoon. Mag-iiwan ng wasak. Ngunit, Panginoon, Ikaw ang nagbubuo ng lahat ng ito, O Diyos. Sapagkat sa sino mang sumampalataya sa iyo, aming Panginoon, sila nga ay nangaligtas hindi lamang sa Espiritu, kundi sa kanilang kaluluwa at kanilang katawan. Panginoon, nung oras na yun, kailangan mong umalis sa lupa, Panginoon, pagkatapos mong mamatay at mabuhay. After 40 days, O God of Jesus, you resurrected and ascended to heaven. Dahil sa Panginoon, kinailangan kong umalis sapagkat merong isang banal na Espiritong dadaloy sa iyo. At yung banal na Espiritong yun, Panginoon, ang minamahal namin banal na Espiritu, ngayong oras na ito, sumaamin nawa sa pangalan ng Panginoong Yesus. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kapatid, kung ngayon mo lang narinig ang salita ng Diyos, pwede ka bang manalangin? Ipanalangin mo ang panalangin ito. Kung ngayon mo lang narinig ito, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, salamat sa iyo. Salamat narinig kita. Ngayong oras na ito, aming Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Hayaan po ninyo, Panginoon, na ako'y makasunod at patuloy na makakilala sa iyo upang ang aking buhay ay patuloy na mabago. At isang araw, Panginoon, ako'y babalik sa iyo ng puno-puno ng kagalakan, may pagsambat pa na ng palataya, pag-ibig sa kaluluwa, sa pangalan ng Panginoon Yesus. Sabihin mo sa Panginoon, Amen. Kapatid, kung ikaw ay Kristiyano ngayong oras nito, pwede ba sabihin mo to sa Panginoon, Panginoong Yesus, salamat sa iyo. Nakilala kita. Patuloy kong ibibigay ang aking buhay. Hanggang sa ito, Panginoon, hanggang sa ako ay bumalik sa iyo. Panginoon, tulungan mo akong sumunod ng may pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Pananampalatayang nakalulugod sa pangalan ng Panginoong Yesus. Aming Diyos, aming Ama, ako ay sumayo at ikaw may sumaakin. Salamat po sa pangalan ng Yesus. Amen. Amen. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, if you want me to pray for you, kung gusto mo na ipanalangin kita, hindi ko alam kung ano yung gusto mong ipanalangin or ipanalangin ko para sa iyo. Pero iimbitahan kita ngayon na lumapit sa harapan, huwag ka maiyak, dahil, you know what? This is a declaration that you want Jesus in your life. Amen? Na gusto mong kumilos ang continue. Pati, hallelujah. Shakaraba. Hallelujah. I will pray for you. Mananalangin ako para sa iyo, kapatid. Kung gusto mong ipanalangin kita. Kahit sino sa inyo, hallelujah, iniimbitahan ko kayo dito sa unahan, and I will pray for you. Hallelujah, Jesus. Sino po yung gusto? May pag-pray ko po kayo. Kung ikaw nakararanas sa pagsubok, problema, nais mong malutas, o mga bagay sa buhay mo, karamdaman o napaman, hallelujah, you can come here, I will pray for you, and you will receive your miracle in your life. I declare in Jesus' name that you will receive the miracle of God. Shakara.